natin, mga ka-GP. Okay, eto. Isa pang banggaan ngayon, mga ka-GPnatics, sa Kamara, na kung saan po, nung nakaraan ay nagpahayag ng maanghang at mga pagbibintang na naman itong si Toby Chanco na ang mga kongresista daw ay tumanggap ng lagay, mga kababayan, para daw iboto at mapabilis ang impeachment laban kay BP Sara Duterte. At ngayon naman, hindi pumayag, nagalit po at pumalag etong si Congressman Jude Asidre, mga ka-GPnatics, dito sa mga pahayag ni Toby Chanco. Ano ba yung sinabi ni Jude Asidre dito? Ayon kay Jude Asidre, mga kababayan, kasi nga sabi nung nakaraan ni Toby Chanco, yung mga yan, binayaran yan. Ayaw kasi nilang manalo si BP Sara Duterte sa 2028. Kaya gusto nila ma-impeach kaagad ito. Mga kababayan, yan ang sinasabi. Okay, sabi ni Jude, there was no bribe. There was no deal. There was no exchange. If there is evidence, present it. If there is none, stop misleading the public. If such a claim were true, the proper course is obvious. File the appropriate cases. Present the evidence and prove it in the proper forum. Sabi ni Jude Asidre, mga ka-GPnatics. May matigas yung pahayag dito, mga kababayan, ni Jude Asidre. Tama nga naman. Di ba bakit daldal ka lang ng daldal? Bakit mga ka-GPnatics, puro pera, nabayaran, wala ka namang maipakita? Diba dapat ang nagbibintang, mga kababayan, the burden of proof, dapat nasa iyo. Dapat ikaw magpakita ng ebidensya doon sa mga binibintangan mo, doon sa mga tao na sinasabi mo ay tumanggap para mapabilis ang impeachment trial ni Sara Duterte. Nasaan ang bribe? Anong katibayan mo? Anong kapalit na sinasabi mo? Kung wala kang maipakita, sabi niyang ganun, manahimik ka. At kung meron man, kung totoo yan, bakit hindi ka mag-file ng kaso? Bakit hindi mo kasuhan yung mga kongresista na sinasabi mo? Diba? Present the evidence. And prove them and prove it in the proper forum. Kaya nasanay na kasi tayo, parang si Toby Chanco, nag-ano na ngayon eh. Nag-ano ka ba? Nag-apply ka ba na campaign manager ni Sara? Sabi ni Ma'am Flerida, enough is enough, Kong Toby. Naku po! Sabi ni Ma'am Narita. Inis ako sa mukha niyan, si Toby. Hi everyone, Sara feels safe sa Senate. Good luck, Sara, mental health mo. Sabi ni Xi Putin. Alam nyo guys, tama naman tong pahayag na to ni Jude Asidre. Kahit sinong tao, hindi alam naman natin, malaki na nga yung problema ng bansa natin eh. Tapos magpaparatang ka na ganito, wala ka namang hawak na ebidensya, wala ka naman maipakita. Sabi tuloy ni Mark Ian Everyday, Rep Toby Chanco namamangka sa dalawang ilog. Sabi niya hindi siya aligned kay Inday Sara. Pero bakit yung script at timing niya copy-paste sa narrative ng DDS? Isang paa sa katotohanan, isang paa sa pagtatanggol, sa iniimbestigahan. Kung gusto niya talagang itaguyod ang integrity ng Kongreso, gawin niya dapat na factual ang atake. Tama. Hindi yung puro chismis na may kapalit daw ang impeachment, signatures, gayong wala naman siyang noong deliberation at wala siyang maipakita. Mga kababayan, na ebidensya. Diba? Name names, present evidence under oath, as simple as that. Pumunta ka sa proper court.
pumunta ka sa proper forum, 'di ba? Doon sa right avenue para ilahad-lahat ng iyong ebidensya. Otherwise, puro chismis lang yan eh. Kumbaga nagtatanim lang kayo ng naratibo sa utak ng mga tao. Ang ginagawa nyo ay tawag dito, nilalaso nyo lang ang utak ng mga tao para maniwala na nagkaroon ng bayaran, kaya bumibilis o pinabibilis at marami ang bumuboto laban kay Sara Duterte. Di ba we are looking, everybody, di ba? Lahat tayo ay naghahanap ng accountability and transparency. Siguro naman wala namang maidadahilan ng iba na sabihin, mga kababayan, ay wala, dinadaya lang yan. Gusto lang talaga nilang matanggal si Inday. Nandun na lahat eh. Narration of facts, mga kababayan, sufficiency ng substance, ng form, diba? Sufficiency ng grounds. Nandun na halos lahat eh. Ito ang si Rufus Rodriguez na nagtatanggol pa sa inyo. Sa totoo lang, nadismaya dun sa inyong mga sagot. Sa sagot ng kampo ni Sara Duterte. Tapos sasabihin nyo na yung mga yan binayaran kaya bumoto ng 5410. Anak naman ang tinapayan, oh. Nung si Toby Chanko, naniniwala talaga ako, mga kababayan, na ikaw yung nagpatalo sa alyansa nung 2025 midterm election eh. Biruin mo yung Mindanao. Wala man lang tayong nakuha. Landslide sa kalaban. Tapos pinagbibintangan mo etong si Lagdameo na hindi gumawa ng paraan. Ikaw ang campaign manager eh. Gusto ko yung style nitong si Judas Sidre, mga ka-GPnatics. Ang best ko na rin to na interview eh. At nakasama ko na rin to sa Tacloban. Talagang magaling itong si Judas Sidre, hindi basta-basta rin. Talagang may laman ang kanyang mga sinasabi. 'Di ba? At hindi takot bumanat. Hindi siya natatakot kay Toby Chanko. Na alam naman natin, mga kababayan, gusto atang tumakbo bilang senador. Hindi ko alam kung nag-a-apply ba to bilang campaign manager ni Sara or tatakbo ba to under ng lineup ni Sara Duterte bilang senador sa 2028. Hindi natin alam. Pero parang nagpepresenta na. Thank you so much, and Macwan. Your opinion counts in my eyes, Kabsat. Thank you. Oo. Ilan na lang yata sa kanila ang sumusunod sa batas. Ay, nandito si Argo. Gusto ko yan si Toby. Sige, sa'yo na. Suluhin mo. Diba? Suluhin mo. Si Toby tindi ng gigil kay MR at Saldico. Nakita niya si Fiona lang talaga ang voice out kaya kinikilingan niya. Ano daw? Hindi, ako, sa totoo lang, mga kababayan, nung nawala si Martin Romualdez, si Toby gusto niya rin maging speaker. Kaya lang ayaw sa kanya. 'Di ba? Si Boji D ang pinili. Totoo naman nakipaglaban 'yan. Isa 'yan sa mga umasa kasama itong si Albi Benitez para maging Speaker of the House. 'Di ba? Sayo na, Argo. Sayo na daw si Toby. Sabi ni Mama Labs. Diba, Sir Antonio Magalona? Antonia pala. Babae pala to. sorry naman. Diba? Hindi, dapat kasi ganito talaga. Kapag may bumabanat, na wala naman may ipakitang ebidensya, soplakin. Kapag bumanat ang isang lalong-lalo na nasa pwesto sa gobyerno, mga kababayan, kapwa nila mga mambabatas, dapat may ipakita na naaayon sa batas. Hindi yung mambabatas, nagbintang, parang bumubutas lang ng bangko. Masasopla ka talaga. Sa laki ba naman yan ni Asidri, hindi ka talaga urungan yan. Di ba? Hindi na to. Kung nga palakihan lang ng katawan, malaki katawan sa akin yan. Di ba, malaking tao din yan. Si Judas Sidre, malaking tao yan. Mga kababayan, mukhang palaban na palaban eh.
JP, tanong lang, anong trade name ng shades mo? Hindi ko alam kung anong trade name nito eh. Wala, sa Shopee lang ito guys. Ito, yung blue. Hindi, sa Temu pala. Naalala ko to yung si Guanzon. Sa Temu lang to. Magkano lang to? Wala pang 100 pesos. Oh, pero yung salamin ko talaga para sa sa mata ko galing ng EO. Oh, ito lang ginagamit ko kasi malamig sa mata kahit tumagal ako ng 2 oras. Medyo hindi ako hindi sumasakit yung mata ko. Okay? Sabi ni Opel Yapes, Toby, maglabas ka ng ebidensya para paniwala. Correct, di ba? Oh, dapat hindi nag-trust si PBBM kay Toby. Traidor, sabi ni Doc Amalia Balmeo. Siguro mga kababayan, hindi po naramdaman ni PBBM. Tao lang din si PBBM eh, di ba? Akala niya kasi maaasahan itong si Toby Chanko. Oh. Hawang-hawa ka na, Toby, sa mga DDS, walang pruweba lagi. Bintang lang ng bintang. Diretso mo yan. Di ba? Akit yan sa cam. Yung salamin ko, pangharang ko lang din mga kababayan para medyo protection ng konti. Actually, di ba alam nyo naman, fake, ayan may salamin, tapos merong bigote. Oh, ito yung salamin ko. Oh, puwapatong lang. Oh. Ay, nako, Toby. Soplak ka talaga kay Jude kapag ganyan ang nangyari sa'yo. Oh? Ayan, tama. Sabi niya, labas mo ebidensya mo, kasuhan mo kami. Oh. Tama ka, sir. Kung walang ebidensya, sulpahin agad. Kasi lalaki pa yan kapag hindi mo kasi yan na kinontra, hindi mo sinoplak, maraming mga utak ang malalason. Di ba? Maraming mga utak ang malalason. Kaya kailangan, mga kababayan, kapag ganyan ang mga pahayag nila, hanapan mo kagad ang ebidensya, soplakin mo kagad para magtino. Sabi ni Ma'am Pleri Luna, I thought GP Gucci yan. Wow! Gucci! Diyos ko! Mga kababa, wala tayong pambili noon. Mga brand, grabe naman yan, Ma'am Pleri Luna. Diyos ko! Wala pang 100 pesos itong salamin ko. Hindi natin kaya bumili ng Gucci brand. Oh. Yung salamin ko nga dati, may nagbigay sa akin, nakalimutan ko na kung nasa ko na ilagay yung salamin kong isa, hindi, nasa motor pala. Yung isang salamin ko, Ray-Ban naman yon, binigay ng isang subscriber natin from US. Mga ka-GP Natics, kaya lang simula na di na nagparamdam. Hindi, kasi may nangyari sa kanya. Oo. And, naman natin yon kasi parang na-stroke ata, kawawa naman. Di ba? Kung bibigyan niyo ako ng Gucci brand, pwede naman. Nanghingi, no? De, charot lang yon, guys. Nakakainis talaga mukha ng tukmol na yan. Init ng dugo ko dyan. Kaya nga. Akala mo malinis, no? Wala namang politikong malinis, visit. Ito pa, mga kababayan. Pag-usapan na rin natin